programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isa sa mga di malilimutang programa ng GMA News and Public Affairs, ang Jessica Soho Reports. Dahil isa rin ito sa naghakot ng pinakamaraming parangal. Ngayong gabi, matutunghayan ninyo ang 2 premyadong storya ng programa. Narito ngayon ang Rotary Journalism Hall of Famer, Jessica Soho, at ang dati niyang segment producer, si Tops Brugada, na ngayon ay executive producer sa Eyewitness. Good evening sa inyong dalawa. Hello, fellow Rotary Club Hall of Famer. Thank you. It sounds so ancient. Itong unang mapapanood ngayon, yung Quiz B, parang contest ng mga nerd. No? Ano bang personalidad ng mga batang mapapanood? Actually, hindi naman mga nerd yung mga bata. Marunong din naman silang mag-enjoy sa buhay. Matatalino talaga sila. Yun yung sigurado doon. Ako nakarelate ako dun sa mga batang galing sa probinsya. Relate ako dun kasi galing din ako sa probinsya. The answer is patience or perseverance. Hindi nga masyadong lumalabas yung mga ganitong paligsahan sa telebisyon dahil maaaring kulang sa entertainment value. Paano niyo naisip na i-cover ito? Yung storya aired at a time na usong-uso yung mga pa-contest na kung gusto mong mag-artista sa TV at laging sinasabi ng mga bata, ba't ka sumali dito? Sabihin nila kasi gusto kong tulungan yung pamilya ko. Parang ang gandang i-point out na the only way to go up is through education. Tinuntahan mo yung mga ibang bata sa mga malalayong bayan. No? Bakit importante pa gawin yon? Bakit hindi kayo naging kontento na lang kunan yung Quiz B dito sa Maynila? Bago nagsimula yung quiz, yung mismong competition, yung researcher ko nagpagawa siya ng essay writing competition. Tapos dun sa kwento ng mga bata, dun namin nakita na parang mostly dun sa mga sumasali sa Quiz B, mga mahihirap. Kailangan ipakita rin yung buhay ng mga batang ito para mapakita namin na sa kabila ng kahirapan na nararanasan nila, parang sinusubukan nilang mapagtagumpayan yon sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi kaya ironic na yung mensaheng mahalaga ang pag-aaral at pagbabasa ay ipinapahayag sa telebisyon na sinasabi ng marami na kalaban ng pag-aaral at pagbabasa? Ako, I've done a story on reading and how important it is. So, medyo absolved na ako. Marami pa ring role models na makikita sa telebisyon. Yung ibang klase ng role model, mga si Ma'am Jess, na nung nakita ko siya noon, hindi kita sinisip, chef. Nung nakita ko siya talaga noon, parang na-inspire na rin ako na parang, ang galing nung trabaho niya. At ngayon, role model ka na rin, Tops. Oo. First time kung nanalo ng champion. I'd like to mention lang, Howie, kasi we get invited to mga eskwela. Consistent ako sa pagsabi na kung gusto niyong pumasok sa journalism, kailangan marunong kayong magsulat. And the only way na matututo kayong magsulat is if you know how to read. Good advice. So panoorin na natin ang Quiz B ng Jessica Soho Reports. Pebrero 28 sa Tagaytay, hindi pa man sumisikat ang araw, ang lahat abala na. Grand finals kasi ng National Quiz B, ang mga organizers handang-handa na. Alias na taga-Ilog. Ang
Antonio Luna. Galing. Ang mga contestants naman, hawak pa rin ang mga libro at reviewers. Medyo kinakabahan. Tradisyonang maituturing ang National Super Quiz Bee 1977 nung ito'y itatag upang bigyan pansin ang mga mag-aaral na may angking kakaibang galing at talino sa history at mathematics. This is supposed to be an academic competition, and the main objective is to instill in them moral values, academic excellence, unity, and brotherhood among the youth. Ng karapatan sa Hindi man gaanong nabibigyan ng pansin ng gobyerno ang proyektong ito, malalim na ang naging impluwensya nito sa marami nating kabataan. Sa dami ng mga priority pangangailangan, kumbaga hindi siya masyadong priority. Kasi pwede naman nga siyang gawa ng paraan sa ibang sources. 12 is to 15. Ilang araw bago ang laban, naghahabol mag-review ang ilang mga contestants. Iba-iba raw ang estilo nila pagdating sa pagre-review. Si Jovan Guap, index cards at recorder ang gamit niya. Malaki po tulong sa akin nun. Yung nilalagay ko po siya sa cassette, tapos po, yung meron po ako doong voice prompt na nirecord po namin ng teacher ko po nung Sabado na po nakalipas. Malaki ang paniniwala ng kanyang best friend at classmate na si Ralph na si Jovan ang magiging champion. Pagkakaibigan raw nilang dalawa ang nakataya sa quiz bee na ito. Sana galingan niya po. Kung matatalo po siya, para na rin pong sinira yung pagkakaibigan namin. Bakit? Kasi po, pinangako niya po sa akin na mananalo siya. Si Rosnaida Ariraya, representative naman ng Marawi City sa Mindanao. Bakas sa kanyang mukha ang kaba. Ang blackboard at chalk, tila best friend noon ni Rosnaida, isang estudyante ng Dansalan College Foundation sa Marawi City. Akala mo'y kung anong problema ang kanyang iniriresolba. Yun pala, nagsasanay siyang sagutin ang mga math problems. Nung in-inform sir kami na may contest, ako sir yung pinili ng teacher ko. Kahit sir grade 5 ako, dapat sir grade 6 yung ilaban pero ako yung kinuha nila. The sum of 3 consecutive numbers is 100. Pangalawa na si Rosnaida na nakapasok sa National Finals ng Quiz Bee mula sa Marawi. Pero siya ang kauna-unahang representative mula sa syudad na nakarating sa finals. Dahil sa gulo sa kanilang lugar, madalas kasing hindi nakakasali ang mga tiga-Marawi sa contest. Last year, hindi kami nakasali sa Quiz Bee dahil sa gulo last year. Sana, yung ate sana ng bata, yun din sana ang contestant namin. Kasi kapwa sila magaling. Pero sa pagkakataong ito, tuloy na ang pagsali ng pambato ng Marawi. Alam ko sir na mananalo sir ako. Pinapaubaya ko sir sa Allah na mananalo. How many light posts are Determinado si Rosnaida na manalo sa finals. Bukod kasi sa karangalang iuuwi niya sa Marawi kung sakasakali, mapapatunayan din daw niyang wala siyang dalang malas sa kanyang pamilya. Unti-unti raw kasing naghirap ang buhay nila nung siya'y ipinanganak. Ibinenta pa raw ng kanyang ama ang kanilang computer. Matustusan lang ang kanyang pag-aaral. Gusto kong mapalitan yung computer ng papa ko. And next, gusto ko pong patunayan sa mga parents ko na ako po yung swerte nila, hindi po ako yung malas. Kay Rosnaida. Pero ayon kay Nolan, ang ama ni Rosnaida, ni minsan raw hindi niya ay tinuring na malas ang pagkasilang ng kanyang anak. Hindi naman sa malas. Yung sabi ko lang sa kanya na malas mo kasi wala tayong pera sa ngayon. Kaya pala umiiyak yung anak ko. Yun, palagi niya dinidibdib na malas siya. Hindi naman sa malas siya. Samantala, sa prayer room, si Daniel Ortega, representative ng Cagayan Valley, nagdasal muna bago muling mag-review. Inaasahan man daw niya ang kanyang angking talino, kailangan pa rin niyang humingi ng tulong mula sa itaas.
Pop Talks ng tatlong mga food parks para sa inyo. Alamin natin kung alin sa kanila ang pop or flop. Meron pala drink. Akala ko cotton candy lang. Paano mo kakainin to? Or iinumin? Yung meaty lasagna, sobrang meaty nung pasta nila. Abangan ngayong Sabado ng gabi sa Pop Talk. Just like our skin, our scalp needs more than just cleansing. That's why I recommend new Head & Shoulders. Removes dandruff, protects, and moisturizes your scalp to keep you 100% dandruff-free forever. I recommend Head & Shoulders. Surprise! Dito ka na mag-dinner. Knorr ginataang gulay, gawa sa kakang gata. Para sa ginataang gulay na creamy at delicious. Wow! Delicious! Knorr ginataang gulay, creamy at delicious. Dalawang oras na lang, sasalang na si Daniel sa pinakamahalagang yugto ng kanyang kabataan. Grand Finals ng National Quiz Bee. At siya ang magdadala ng bandila, hindi lamang ng kanyang eskwelahan, kundi pati na rin ng kanyang buong probinsya, ang Isabela. Parang kailan lang, dibdibang nagsasanay si Daniel sa West Echage Elementary School sa Isabela. Makabayan ang tawag sa pinagsamang subjects ng kasaysayan at values education. Dito, eksperto raw si Daniel. Nagre-review na po kami whole day ngayon to present the whole region 2. Yung about the Spanish era, then the Americans, to the Japanese, till the present po. Saksi ang maliit na kubong ito sa lahat ng paghihirap ni Daniel at ng kanyang mga trainer. Avoid bloodshed in Macabebe, Pampanga. Who was the commander of the Bukod sa araw-araw na puyatan, mabigat din sa pamilya ni Daniel ang gastos ng training, lalo na't hirap sila sa buhay. Alam kong hirap ng batang kino-coach. Biro mo ilang notebook ang pinapareview sa kanya. Binigyan ko siya ng vitamins. Kung ano yung vitamin C ko, siya rin ang tinetake niya. Kasi isang bote sa aming dalawa na yun. Okay. So sharing na talaga. Sharing na kami. Talagang ginagastusan ko siya. Sa gitna ng bukirin nakatira si Daniel. Magsasaka ang kanyang ama at labandera naman ang kanyang ina. Sila nang bumabawi sa amin, walang tinapos, ganon. Sila man lang makaangat, na hindi nang matulad sa amin na naghihirap, kumakayod ng todo-todo para mabuhay ang pamilya at mapag-aral ng matiwasay ang mga anak. Simple lang ang despedidang inihanda para sa kanya. Sa amin, mag-asawa, ayaw namin na matulad sila sa amin na nalulubog sa utang, gano'n. Kung kailangan mangutang ka ng porsyentuhan, para sa gano'n may maibigay kami sa mga bata. Sige po, bye-bye. Bye-bye. Lalaingin, ma. Tingin mo, ha? Lalaingin. Bye-bye. Ni, ag-pray kayo, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, si Shate, ma'am. Sige na, itay. Okay. Good luck, ma'am. Lalaingin, parok. Ang pinagdaraanan ni Daniel, nalagpasan na ni Mary Ann Vicentina ng San Fernando, Pampanga. Champion in mathematics in the first. Siya ang kauna-unahang champion ng National Super Quiz Bee sa mathematics. Walang kuryente noon ang kanilang baryo, kaya't sa lampara lang siya noon nagre-review. Pero matapos siyang manalo, laking tuwa at sorpresa nila nung pailawan ni dating Pangulong Marcos ang kanilang buong baryo. Sino nalaman ni ex-President Marcos at that time na nag-aaral pala ako sa lampara. Sabi niya, tawagan ng spell-up ko. Palagyan ng kuryente doon. So these were like some of Dating tindera ng sampagita at kalamansi sa palengke si Mary Ann. Pero ngayon, manager na siya ng isang sikat na computer school. What Quiz Bee did was to let me feel kahit na poor ka lang, kahit nagtitinda ka lang ng kalamansi, kahit sampagita vendor ka lang, na akala mo noon you'll just remain small, pwede ka rin palang maging somebody.
Importante yung aral talaga eh. Yun, no? Kasi kabilang niya. Naging inspirasyon si Mary Ann ng kanyang mga kabaryo. Ang eskwelahang ito, produkto rin ng kanyang pagkakapanalo. Samantala, sa 24th National Super Quiz B, pansamantalang nawala ang tensyon nung magsimulang maglabasan sa hallway ang mga kalahok. Suot ang mga traditional costumes ng kanilang mga probinsya. Yung sa Western Pangasinan. Ang representative ng Pangasinan, lambat ang suot. Ang Tagalaguna, banig. Parang beauty contest ang patimpalak. Ang kaibahan lang, mas matimbang dito ang talino kesa ganda o pogi points. Trophy, encyclopedia at scholarship program ang kadalasang premyo ng mga Quiz Bee champion. Hindi pera. Hindi raw kasi ito magandang motibo para sa mga bata. Kung ang bata nagsisikap manalo dahil do sa pera na makukuha niya, ang motivation is really not that strong. Pero maging ang Quiz Bee, hindi ligtas sa kontrobersya. Si Dr. Rigel Alonso, dating contestant sa National Quiz Bee, taong 1981 nung sumali siya sa regional finals. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, hindi siya ang idineklarang champion. How come we don't feel the movement of the earth? My answer to that question was, it is because we are so small compared to the huge size of the earth. That answer was judged wrong by the judges. I don't know kung bakit mali. Kasi ang tamang sagot na kinonsider nila yung sagot naman ng isa ko pang kasama. These two people... Umabot pa sa korte ang issue. Si Alonso ang nanalo, pero nung huli, hindi pa rin siya ang idineklarang champion. Do you still believe na kayo yung nanalo na? Oo, kasi my answer was correct. First is Region 2, Cagayan Valley. Balik tayo sa nagaganap na Quiz Bee. Unang isinalang sa tagisan ng talino ang mga kalahok sa kategoryang makabayan. Answers up, please. Tingnan natin ang sagot from Cagayan Valley. Si Daniel, baka sa mukha ang panlulumo. Marami kasi sa mga tanong, hindi niya nasagot. We're moving on to the second question for the difficult round. The answer is patience or perseverance. Naging sanhi naman ang kaguluhan ang question number 7. Sinugod ng mga coach ang mga hurado. Ang diligence of Masika. We'll be moving on to the third question of the Masika ay napakalawa. Kasi pero yung situation ko dyan is studies. Kaya ilagay niya Masika. Hindi raw kasi maliwanag ang tanong kung kaya't angkop pa rin ang sagot ng kanilang mga alaga. The patience of Latina instead of Masika. Pero nanatiling matigas ang mga hurado. Hindi pinayagan ang sagot ni Daniel, kaya lalong nanlumo ang bata. Kindly put your answers up. The answer is Dafal. Cagayan Valley. Dafal. Correct. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Pagdating ng difficult round, ilang beses nakasagot ng tama si Daniel. The answer is Antonio Arnaiz and Juan Calvo. Sinabi ko sa'yo, he won. Di ba? Sinabi ko sa'yo yan. Nanalo na ka. First time! First time, Isabela! Congratulations to Daniel Ortega. Ano nararamdaman mo? Masaya po. Very happy. Anong nararamdaman nyo ngayon? Ay, ako excited. First time kung nanalo ng champion. Proud na proud po ba? Proud na proud. Hirap namin, ano? Sadya nga yatang ang mga estudyanteng tatahi-tahimik, matitinik. Math Wizards. And Ilang minuto pagkatapos ng kategoryang makabayan, umakyat na ng entablado ang mga contestants naman ng math.
Sa simula pa lang, tila nangamote na si Rosnaida sa hirap ng mga tanong. Baka sa mukha ng kanyang trainer ang matinding pag-aalala. Car, 5 pesos, correct. NCR, Bagamat nakabawi siya sa mga sumunod na tanong, hindi pa rin umabot ang kanyang score. Mas mahirap na po. Of this competition, we'd like to thank, of course, Pagbaba ng entablado, malungkot si Rosnaida. Pero sa kabila ng kanyang pagkatalo, sinalubong pa rin siya ng ngiti ng kanyang ama. Super Crispy returns, so please don't go away. Proud pa rin ako sa anak ko dahil grade 5 lang siya, sumama sa paligsahan ng mga grade 6. Ngayon, nalaman ko na kailangan pala na damihan pa ang research. Masakit man ang naging karanasan ni Rosnaida, sumumpa itong babawi siya sa susunod na taon. Research pa sir ako ng marami. Nalaman ko sir na hindi po pala complete yung mga na-research. Tulad ng ibang contest, may nagwagi, may nasawi. Ang mahalagay naglakas loob ang mga kabataang ito na isabak ang kanilang angking katalinuhan. Kung sila ang pagbabatayan, tila may pag-asa ang Pilipinas. Ano, hapon na. Kaya nga eh. Anak ko po yan eh. Ma, dito ka na mag-dinner. Knorr ginataang gulay, gawa sa Para sa iba pang mga balita, bisitahin lamang po ang aming websites at official social media accounts. Patuloy pong tumutok dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Rida Reyes. Maraming salamat po. Kasama pa rin natin ngayon sina Jessica Soho at ang segment producer ng mapapanood nating storya, si Tops Brugada. Good evening again. Welcome back. Good evening again, Howie. Ang susunod na storya mapapanood ng mga viewers ay yung missing, yung tungkol sa mga nawawalang bata. Marami bang nawawalang bata sa ating lipunan? Napakarami. Libo-libo. At yung programa naming Sana'y Muling Makapiling sa QTV, for example, kahit every week, on the average, 3 yung nahahanap namin, para agad siya napapalitan na mas marami pang mga nawawala. At hindi lang mga bata, may mga matanda, may mga teenager, etc. At yung programa na yon ay nag-umpisa dahil may nadiskubre kang napakaraming batang nawawala. Na-inspire siya ng isang storya lang sa Jessica Soho Reports. Enero ng taong ito, sinamahan namin ang pamilya nung sinuyod nila mula Pasig hanggang sa simbahan ng Quiapo. Ang amazing doon, the following day, ang dami naming natanggap na tawag, and immediately out of the 5 missing kids na finiture namin, 3 yung nahanap at naibalik sa kanilang pamilya. So, but the power of television, and this was a program that airs late at night, na out of 5 missing kids, 3 agad yung naibalik. Ay, ito nga! Ito! Naku po! Gusto, ito nga! Naku po, ito nga! Anong pakiramdam nyo pag pagsasama nyo ulit yung mga nawawalang bata sa kanilang mga magulang? Ako, napakasarap. Hindi mo ma-explain yung feeling eh. Parang ang naisip ko na lang, ang sarap maging journalist. Kasi parang dun sa trabaho na ginawa ko, nakatulong ako sa tao, nakatulong ako sa kapwa ko. Tapos parang, yun, napag-reunite namin yung isang pamilya na naghahanap dun sa nawawala nilang anak. Isa pang na-discover namin na yung mga ahensya ng gobyerno natin at maging yung mga private groups, no, mga NGOs, etc., meron lang silang shelter to house mga nahahanap na mga bata o mga matatanda. Walang single agency that actually looks for the missing people or the missing kids. Baka kulang lang sa effort, kulang lang sa institutionalization of siguro efforts to look for missing people. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. Thank you. At panoorin na natin ang Missing ni Jessica Soho at Tops Brugada. May Kuntil. Natutokso ba siya dun sa kanila? Iyon nga ang pangalan niya, Kuntil. Talagang yun ang pangalan niya.
Balot sa kalungkutan ngayon ang tahanan ng pamilya Flores. Bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala at pagkabalisa. Isang buwan na kasi ang lumipas mula nung dumating ang isang malaking dagok. Ang anak nilang si Lizelle nawawala. Kami namang may kasalanan, pumunta kami swimming pool. Naiwan namin siya sa labas. Nawala. Nawala rin siya. Hindi siya. 3 beses na siya nawala. Pang-apat sa 6 na magkakapatid si Lizelle. Ayon kay Cecil, ang ina ng bata, special child ang kanyang anak. At madali raw itong makilala dahil sa mga palatandaan sa mukha at katawan. Madali siyang makilala kasi nga gawa ng may nakalawit siya sa kanang pisngi. Tapos may nunal pa siya dito. Talagang madali siya makikilala. Sa bakanting loting ito sa Bambang sa Pasig, huling nakita si Lizelle. Alas kung maglaro dito yung anak niyo, Nay. Dahil nga tuwing alas 2 o higit, andito kami. Kasi dito ako nakatira ng dalaga. Pinulot daw si Lizelle ng isang hindi nakikilalang lalaki habang naglalaro ito at isinakay siya sa isang tricycle. Pero ang tanging saksi, isang 5 taong gulang na paslit. Nakita mo talaga may mama kumuha kay Kuntil. Ano itsura ng mama? Itim. Ha? Itim? Nakaitim? Maitim. Maitim. Saan sinakay si Kuntil? Umiiyak ba si Kuntil noon, de? Ha? Naiyak. Umiiyak. Good afternoon. Ipapalo up lang namin yung nawawala. Nagtungo si Cecil at ang kanyang hipag sa presinto upang ipablatter ang nangyari. Pero wala ring magawa ang mga pulis. Wala raw kasing nakapagkwento sa tunay na nangyari. Ang nasa isip ko yung baka kinuha ng sindikato pagkatapos pinagpapalimos, gano'n. Kasi halos araw-araw nag-iikot kami rito. Di sana, miskin paano, nakakita na namin yun. Kaya naman sariling kayod ang ginawang paghahanap ng pamilya Flores kay Lizelle. Namigay sila at nagdikit na mga poster at flyers sa Pasig. Hapon na. Siguro naman, hindi nakakita. Kaya nga Lizelle Flores. Lumabas din sa telebisyon ang panawagan para kay Lizelle. Nawawala siya, January 3, 8 years old. Po tayo sa Big Time Balita Saturday. Nanawagan rin sila sa radyo. Humingi ho kami ng tulong at nananawagan po kami at nawawala po ang anak ko. Dito po ang 10 munisipyo po. Bigay ko na ho sa inyo kung sakasakali humakita nyo. Nawawala daw, may Kuntil daw dito. Enero ng taong ito, sinamahan namin ang pamilya nung sinuyod nila mula Pasig hanggang sa simbahan ng Quiapo. Umaasang masasalubong nila ang isang himala. Anak ko po yan eh. Manong, baka may makita po kayong batang ganito. Pero inabot na sila ng dilim at tila lahat yata napagtanungan na. Wala pa rin ni Anino ni Lizelle. May mga pagsisisi po ba kayo sa bahagi niyo? O parang, Meron siyempre. Dahil kung kaya lang hindi ho namin talaga maisip na mangyayari yun. Dahil pag alam niya kung nandun ako, andun lang ho siya. Isa lang si Lizelle sa maraming nawawalang bata araw-araw. Kadalasan nangyayari ito sa mga matao at pampublikong lugar. Sa mga istasyon ng pulis, tanging sa blotter report at pagpapaskil ng poster umaasa ang mga pamilya para makita ang nawawalang kamag-anak. 1 hanggang 3,000 piso naman ang halaga kung ipapaanunsyo sa dyaryo ang nawawalang bata. Marami tuloy sa ating mga kababayan na nawawalan ng kamag-anak, umaasa na lang sa wala. Palabas ang istorya ng mga nawawalang bata noong 1 linggo. Bumaha ng tawag sa aming opisina.
Marami ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang batang ipinakita namin. Huwebes, February 4. Pinuntahan naming muli si Cecil, ang ina ni Lizelle, isa sa mga nawawalang bata. Nakatanggap kasi kami ng impormasyon na nasa Paco, Maynila ang anak niyang 1 buwan nang hinahanap. Tawag-tawag kasi sa GMA, mga napanood nila. Check lang natin kung ano yan, kung matatagpuan natin. Ay, nakuha. Oo, may konti. Pagdating pa lang sa palengke ng Paco, sinalubong na siya. Eto, may kuntin. Ay, naku. Ay, nandito dito. Oo, anak ko. Naku po, Diyos ko. Asaan na? Hoy, Lisel! Oo, Lisel. Halika na yan, itong mama mo. Ay, ito nga! Ito! Naku po. Diyos ko, ito nga. Naku po, ito nga. Ay, talaga dyan, o. Naku. Silang nakakuha. Ha? Abot langit ang tuwa ni Cecil sa pagkikita nilang mag-ina. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Naku, na bagong gupit pa siya, oh. Tiya, tutoy, papo. Nakuha yan ng misis ko dun sa ano. Nung makuha niya, sabi ko, dalahin natin sa DSWD pa, mamaya, maano tayo dyan. Hindi pwede, sabi niya, bakit? Kita mo yung bata, parang tulala, kawawa naman. O sige. Manang pasok kami. Mahigit 1 buwang kinupkop ng pamilya Sinelio si Lizelle. Dinala raw sa kanila ang bata ng mga barangay tanod 1 araw pagkatapos nitong mawala sa Pasig. Nung mapanood nila sa telebisyon si Lizelle, agad silang nakipag-ugnayan sa aming istasyon para isauli ang bata. Gumawa kayo ng paraan kung sa kayo makakatawag sa GMA7, makontak agad natin ang nanay niya, kako kawawa naman itong bata. Kasi nung bago yan sa amin, pagka lagi niya hinahanap ang mama niya. Jerome, naiyak oh. Naging madamdamin ang pag-alis ni Lizelle sa kanyang naging pansamantalang tahanan. Bye-bye! Nakuha na ako. Pagdating sa Pasig, nabalot naman ng tuwa ang buong tahanan. Ako ba? Akala ko hindi ko na makikita. Naku, ba't na nakatagal-tagal ba? Ay, naku. Daddy! Papasalamat kami sa GMA na tumulong sa amin, pati yung sa nakakuha. Ano pa pangalan si Mang Eduardo, yung asawa niya. Hindi ko pero babalik kami doon para magpasalamat kami. Magkahalong tuwa at lungkot naman ang naramdaman ng pamilya Ostia. Muli kasing nakapiling ni Flor ang kanyang anak na si Greggy Boy mula nung ito'y mawalay sa kanya. Pero ipapasok niya raw muna ang bata sa bahay ampunan. Alam niyo, masakit talaga sa akin. Pero kung niisip ko yung kinabukasan nila. Kasi kapiling ko nga, tapos hindi ko naman kayang ibigay sa kanila yung magandang kinabukasan. Kawawa rin sila, paano kung wala na ako? Sa tabi ng riles, nakatira ang mag-anak. Pumanaw na ang asawa ni Flor at ngayon hirap daw siyang itaguyod ang kanyang mga anak. Kaya naman naisipan niyang ilagay muna sa bahay ampunan si Greggy Boy. Mawalay man daw ito uli sa kanya, iba pa rin daw ang pakiramdam na alam niya kung nasaan ang kanyang anak. Halimbawa po, makaipon ako, mayroon na akong sapat na ikabubuhay sa kanila, kukunin ko po rin sila ulit. Hindi, si Bugoy lang. Dito, Bugoy. Kaya naman kahit nasa sariling tahanan na si Greggy Boy, bakas pa rin ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi ka kukunin! Inakala nga niyang kami ang kukuha sa kanya, kaya hindi ito natigil sa pagwawala. Natahimik lang siya nung kami nagpaalam na. Magpa-practical na lang ako sa hirap ng buhay.
Wala akong pakialam sa sabihin ng tao. At least, ang iniisip ko yung kinabukasan ng mga anak ko. Yun ang iniisip ko. Sa kabila ng kanyang kamusmusan, tila mulat na si Greggy Boy sa napipinto niyang kinabukasan. Noong Lunes, pumunta naman si Aling Albina sa GMA para muling mapanood ang istorya namin tungkol sa kanyang nawawalang anak. Itinawag daw ng kanyang asawa mula pa sa Samar na lumabas sa TV ang litrato ng nawawalan niyang anak na si Ricky Boy o M-Boy. Sa mga istasyon ng pulis, tanging sa plotter report. Baka sa mukha ni Aling Albina ang pag-asang si M-Boy nga ang makikita sa TV monitor. Siya lang siya. Dahil, dahan-dahan na, nakita na natin yan, ha? Naiyak siya sa tuwa, laking pasasalamat at nauwi sa mabuting kamay ang kanyang anak. Umiiyak ako dahil sa saya ko lang. Salamat sa Diyos na nakita ko siya. Agad naming dinala si Aling Albina sa SSDD. Saan po si Empoy? Empoy, may surprise kami! Hindi matigil sa pag-iyak ang mag-ina. Laking pasasalamat na ngayon kumpleto na silang makakauwi ng Samar. Sa Samar siya napalabas. Sa Samar siya napalabas. Tapos tumawag ang asawa ko na nakita siya doon sa picture. Bakit dito? Tapos pumunta naman kami sa GMA opisina. You're going home. Tati siya. Sweet lang. Ano kayo? Hindi na iwasang maluha ni Rinaldo, ang nakatatandang kapatid ni M-Boy. Masasabi kong masayang-masaya ako. Parang nawalan ako ng tinik. Nawalan ako ng tinik sa puso ko. At saka, papasalamat din ako sa GMA. Parang isang engrandeng party ang inihanda ng pamilya para sa kanyang pagbabalik. Sa wakas, naglaho na ang kanilang lungkot at pangamba. Pinakamasaya kami mga journalist sa telebisyon kapag nakatutulong kami para maaksyonan ang mga kasong tulad nito. Ang mga kwentong ganito ang nagpapaalis ng aming pagod sa araw-araw na gawain. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo. Sino-sino nga ba ang top 10 personalities